upang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindorinyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa Kasado Broadcasting Service. Ang responsabling mga mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino. Ito ang boses mo. At sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman mga kababayan, ito po ang abang lingkod ninyo, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy bagamat hindi ganong kagwapuan. Sigurado namang ito inyong maasahan, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa ating impila ng KBS RMM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Aim to create hopes for the progress of good and continuing news dissemination. Vision, proper communication, coordination to any private and public entities worldwide. Mission, helping less unfortunate people, changing fortunes, and let our voice be heard. KBS Kasado Broadcasting Service. Deliver news. RMM, responsabling mga mamamahayag. At your service. Ang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig at mapapanood. Tuwing 8 hanggang 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV.
Ang oras, alas 9:35 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Alright, mga minamahal kong mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Eto na naman po tayo upang muling magkaniig para magsama-sama sa ating palatuntunang gabay at patnubay ngayong araw ng Biyernes. Dito sa ating himpilan ng responsabling mamamahayag. Dito sa KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa. Samahan po ninyo ako sa loob ng 2 oras ng ating pagtatanghal. Dito sa ating himpilan. At syempre sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Mag-comment po kayo sa ating comment box ng Balitang Kasado. I-like, i-follow at i-share. At syempre ang ating pong palatuntunan ay Lunes hanggang Biyernes. Ang official time ay 8 hanggang 10 ng umaga. Good morning everyone! Sa lahat po ng ating mga OFW na nagtatrabaho sa iba't ibang dako ng mundo. Magandang araw po sa inyong lahat o gabi. At syempre sa lahat po ng ating mga kababayan na mga seafarers na naglalakbay sa ibayong dagat. Magandang araw, gabi sa inyong lahat iyan. Sa buong mundo. At syempre hanggang dyan po sa naabot ng ating palatuntunan worldwide. Ang ating pong nakakasama dito sa ating technical site ay sina Ate Del Aldea Santos at Ate Rose Marie Padirong. At syempre, ganun din po sa ating buluwagan ng balitaan. Magandang umaga po sa ating butihing publisher, sa ating station manager, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Good morning. At syempre, ganun din po sa ating operation manager, Ate Cora Biernes. Likewise kay Ate Joy Pasco, ang ating layout artist. At sa ating tagapagtaguyod, si Attorney Mike Bordeos. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre sa buluwagan din ng balitaan, Studio 3 mula sa kinaroroonan ni Kuyang Wayne Espino Lawson, ang Bisayang Pisoy. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay at syempre sa pangunguna po ng KPP Divine Healing. Yan, sa brother at sister, yan po sa area at lugar ng Mimaropa, yan sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sa lungsod ng Calapan, sa Barangay Bangkatan, Baco, Oriental Mindoro, siyempre sa pangunguna po ni Kuyang Ansel, Brother Ansel Arroyo, ni Ate Merlin Padriquilla, at si ganon din, si Brother Gerald Gasek, yan sa lungsod ng Calapan, si Brother Robin Pamilara, yan, si Brother Mick Acebeda, Brother Dindin Troyes, Santiago Villaluna. Magandang umaga sa inyong lahat at siyempre kay Brother Beethoven Alban. At sa lahat po ng mga brother at sister ng KPP, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naway ang basbas ng kaliwanagan at kapayapaan
ay sumaating lahat. Anyway, good morning, good morning. Siyempre sa kay Ate Jean Serna. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan sa mga taga-lungsod ng Calapan. At siyempre, magandang umaga rin sa ating Kasado Patrol 60 dyan sa Gingoog City, Misamis Oriental, Mindanao. Kay Kuyang Francimar Butlay. Magandang umaga po sa lahat ng mga taga Mindanao, ho. Sa lahat ng ating mga kababayan dyan, sa lahat ng katribuhan, lahat ng mga minamahal nating mga kababayan dyan sa mga dato, yan, sa iba't ibang area dyan sa Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, likewise, ganun din po kay Kuyang Makoy Giniling. Magandang morning po sa inyong lahat dyan, sa inyong kinaroroonan. At syempre, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, buong Metro Manila, magandang umaga sa inyong lahat. Bagamat sabi nga'y matindi yung ibinibigay na init ng ating haring araw sa araw-araw. Kahit nga po sa gabi ay talagang napaka-alinsangan yung panahon. Kaya doon po sa walang mga air condition po ay talagang sabi nga'y pinagpapawisan kahit hating gabi o madaling araw. Hindi po katulad ng mga nakaraang araw na talagang sabi nga'y pagdating ng madaling araw ay talagang kung hindi ka magbalot ng kumot, ho, talagang sabi nga'y andyan yung matinding lamig. Pero ngayon po talagang balanse po talaga tayo sa init ng araw. Kaya pagsikat pa lamang sa dakong umaga, sa bukang liwaway na kapag sabi nga'y ngumiti yung haring araw sa silangan, ay talagang nagbabadya ka agad ng alinsangan. Kaya kinakailangan po talaga ang lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung medyo nagkukulang sa pag-inom ng tubig, kinakailangan po talagang laging handa at ipagpatuloy lamang po talaga yung pag-inom ng 8 basong tubig sa looban ng maghapon, pera sa gabi. Kaya malaking bagay po yan para po yung sabing ay heat stroke ay maiwasan. O, lalo na kung ikaw ay lumalabas ng lansangan at pumupunta doon sa mga area na nais mong pasyalan, kinakailangan po talaga'y alagaan po ninyo yung matindi ninyong kalusugan. O, iba na nga po talaga yung sabi ngay may pananggalang sa araw, lalo na po kung ganitong araw. Kaya wala muna pong mga gimmick-gimmick, lalo na po doon sa mga sa mga pumapasyal at mahilig sa pasyalan. At ang karamihan po ngayon ay talagang ang nirorota ay mga resort o mga beach. Diyan talaga sila nakakonsentrate ngayon. Kaya ang tanging paalala lamang po natin doon sa mga dumarayo ng pagbibeach ay kinakailangan po talagang yung mga kabataan ay inyo pong pangalagaan. Sapagkat sabi nga po yung maraming pangyayari ang nangyayari sa mga panahong ito ay may mga naaaksidente o nalulunod sa pagliligo. At sabi nga'y nalilibang doon sa mga ikangay sa pagdaraos ng inyong pagsasama-sama. Minsan nakakaligtaan po yung mga kabataan, lalo na po yung mga hindi marunong lumangoy. Sabi nga'y walang nakaprotektan na life jacket o salbibida para maiwasan po yung pagkalunod. Lalo na po yung mga naliligo sa mga talbukan ng alon, dyan sa mga parte po ng mga beach, dyan sa mga kahabaan, ng mga dalampasigan, karagatan sa iba't ibang dako ng ating kapuluan. 44 na minuto makalipas ang ganap na 9 ng umaga. Hayatid ng KBS RMM News Radyo na Dyaryo pa. Ito po ang unang bahagi ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Ito pa rin po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy. Bagamat hindi naman ganong kagwapuan, sigurado namang ito inyong maasahan. Siyempre, ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco, nagpupugay ng magandang araw po ngayong araw ng Biyernes. At siyempre,
katatapos lamang po talaga ang Semana Santa. Kaya yung pong araw ng Biyernes ay talagang yan po'y nakatakda lagi sa tuwi-tuwi na sa lahat ng ating mga kababayan na nagtutungo sa lugar po ng Katedral ng Quiapo Church dyan sa Maynila. Kaya kailangan po talaga'y ingat-ingat lamang po sa mga pagbabiyahe at ingat-ingat din po sa matinding init na dulot ng araw na ito. Anyway, siyempre magandang umaga po kay Ate Maribel Remuyan ng Lungsod ng Calapan. At siyempre sa ating pong butihing kuyang, si Kuyang Emer Makatangay at Kuyang Ariel Makatangay and family. Diyan pa rin sa lugar ng Barangay Pachuca, Calapan City, diyan sa Oriental Mindoro. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At syempre, nais ko rin pong batiin itong ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa pangunguna po ito ng ating Chief PNP, General Romel Francisco Marbil. Magandang umaga po sa inyong butihing tanggapan at sa ating spokesperson ng Philippine National Police, Brigadier General Jean Fajardo. At syempre sa butihing tanggapan po ng ating Regional Director ng Region 4B Mimaropa, Brigadier General Roger Quisada. Magandang morning po sa lahat ng mga kapulisan dyan sa iba't ibang area po ng Mimaropa. Sa lahat ng ating mga hipe ng kapulisan at inaasahan po natin ngayong nalalapit na ang eleksyon, midterm election 2025 sa Mayo 12. Talagang puspusan po ngayon ang pangangampanya ng mga kandidato bilang pagtakbo ng national at lokal ngayong eleksyon 2025. At syempre, sabi nga po talaga'y napaka-init pa naman ang panahon, kaya medyo mainit din po yung mga damdamin. Kaya ang tangi lamang pong pakiusap ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay, siguraduhin po ninyo mga kapatid at mga kuyang at ateng na talaga maging mahinahon ang bawat isa, lalong-lalo na po sa panahong ito. Siyempre, umaayon sa matinding init ng araw o panahon. Kaya doon po sa mga high blood din, kinakailangan po laging kalmante ang damdamin. At siguraduhin po ninyong laging kayo ay nakapag-inspeksyon ng inyong kaduguan o yung inyong blood pressure at saka yung inyong blood sugar. Kaya kasi kapag tumaas po yung cholesterol at saka yung blood sugar, talagang dyan po nangyayari yung sinasabing pagka-stroke o heat stroke, lalo na sa panahon ito ng mainit. Kapag mataas po ang cholesterol, nagiging mainitin ang ulo. Lalo na kung kulang sa ligo. Di po ba? Kaya kinakailangan, umagang-umaga pa lamang, ang bawat isa ay kailangan po yung nakapaligo na. Huwag po yung mainit na tubig, kinakailangan po yung malamig na malamig. Unahin po basahin yung bumbunan para hindi po mainitin ang ulo. Sapagkat kailangan po talaga dito, kailangan po lagi dito ay suportado ng kahinahuna ng inyong pag-iisip at yung inyong damdamin. Sabi nga, laging alagaan po ninyo inyong puso. Huwag po yung masyadong magagalitin o masyadong, masyadong mapag-emosyon. Siyempre kapag ikaw ay emotional, yan po ang nangyayari minsan, kahit na napakaliit lamang nakataga ng salita, kapag ikaw ay maramdamin, ay talagang mararanasan mo po yung matinding pagdaramdam. Kaya kinakailangan po talaga lagi kang happy at lagi kang ngumingiti. Minsan, yung iba napipilitang ngumiti, nakangibit na lamang, Lalo na yung lalo na po yung mga nakakapaglasing, Kaya kailangan po talaga, bawasan yung pagtatagay ng alak, Dahil kasi hindi po yun mabuti sa inyong kalusugan sa panahon pong ito. Hindi bali nga lamang po kung sabi nga'y panahon ang talagang maganda yung hulab o yung sabi nga'y temperatura ng panahon. Yan. Sabi nga'y kung taglamig o panag-ulan, talagang masarap nga magtagay-tagay ng alak, lalo na kung yung sabi nga'y mga, ano ba tawag dito, yung mga stainless ang pagkaalak, hindi yung kulay gold, Kasi kapag kulay gold ay talagang medyo, sabi nga'y brande.
O kapag kulay ano naman, kulay ano ito? Stainless ay yan po ay talagang maganda. Sabi nga ay hindi nakakaepekto ng hangover, ho. Yan. Nako. O, kaya mga kapatid at mga kuyang at ating na mahilig sa mga pagbabarik o pagtatagay o pag-iinom, aba, kinakailangan po tansyahin nyo munang mabuti ang inyong sarili. Sapagkat sabi nga po ay ang alak ay madaling, napakarami niyan. Pero yung pong gumagamit umiinom ng alak, laging nababawasan kapag nagkamali at sumobra. Kaya kinakailangan po talaga, kalmanti lamang yung damdamin at yung isipan. Kailangan lalong maragdagan po yung katalainuhan, lalo na po doon sa mga, sabi nga po doon sa mga nagpapakonbense para makampanya siya, para doon sa mga taong lumalapit na nais silang mahalal sa kanilang pwesto. Ito nga po yung season o panahon ng kanilang pangumbinsi. Kaya nga po, marami nga po, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Marami po yung mga dati ay hindi malapit sa kanyang kapwa, ngayon ay napakalalapit na. Sabi nga dating hindi humingiti, ngayon ay nakatawa pa ng matindi. Kaya talaga makikita mo po yung iba't ibang aura ng ikangay mukha ng ating mga nakakaharap. Sabi nga ang panahon ng pangangampanya ay panahon ng malalahanin. Sapagkat sabi nga po ang lahat ng mga tumatakbo ng pagkandidato ay nagiging malalahanin ngayong kapanahon na ng kanilang ikangay paglapit sa inyo, ng kanilang pangangampanya. Sapagkat sabi nga po'y lahat ng kaliit-liitan na pwedeng alalahanin ay maaalaala. Subalit pagdating na ng panahon na sila ay nakaupo na o nakapisto na sa kanilang posisyon, yun lamang ang problema. Yun lang ang problema. Dito sa mga comment po dito sa ating comment box, nagkakaroon po ng sakit na Alzheimer disease o dili kaya ay amnesia. Yun lang ang mahirap kapag naging malilimutin. Yan. Sabi nga yan ay karaniwan na, kaya sana all, sana nga malaman at mapulsuhan ng lahat ng ating mga kababayan. Huwag na po kayong padala doon sa audio at sabi nga pagsusumamo ng iba, ang inyo pong sundin yung inyong nasa damdamin. Kung alin po yung masigit na alam ninyo na madali ninyong lapitan at madali ninyong mahinga ng tulong sa gitna ng inyong kagipitan, partikular na po sa mga ikangay pangaraw-araw o madalas sa pangyayari na madali nyo po siyang ikangay makatok anumang oras sa kanilang panunungkulan. Kaya yan po ang kailangan ng ating bayan, yung pong all right or ready o yung laging ariglado sa lahat ng pagkakataon. Anyway, tuloy-tuloy na po ang ating balitaan, 7 minuto bago mag-ikasampo ng umaga. Sa lahat po ng ating mga kasado patroller na naka-standby sa iba't ibang area ng ating kapuluan dito sa Metro Manila, ganon din sa area ng Calabarzon area at may Maropa, dyan po sa Kamindanawan at Kabisayahan, standby report makaraan ng mga ilan nating pagbabalita. At syempre, sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kababayan, naway ang kapayapaan at kadalisayan ay laging sumabawat isa ng ating sambayanan. At syempre, kailangan ng ating lipunan ay yung sabi nga'y may pagmamalasakit at may pagkabuluntaryo. Anyway, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Round 1. Ready, go! Minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Samantala, napakaraming tao ang dumagsa sa ikalawang araw ng lamay ni Pope Francis sa estado. Round 1.
Lady, go! Patuloy na pumila ang napakaraming tao sa labas ng St. Peter's Basilica noong Huwebes upang magbigay-pugay kay Pope Francis habang ang kanyang bangkay ay nakahiga sa estado para sa ikalawang araw matapos ang kanyang kamatayan sa edad na 88 taong gulang. Ayon sa Vatican Media, humigit kumulang 48,600 na katawang bumisita sa Basilica sa pagitan ng pagbubukas nito sa publiko sa alas 11 ng umaga, Miyerkules at alas 8:30 ng umaga, Huwebes. Ang Basilica na orihinal na naka-schedule na magsara sa hating gabi ay nananatiling bukas hanggang alas 5:30 ng umaga dahil sa napakaraming turnout. Humigit kumulang na 13,000 nagdadalamhati ang dumaan sa magdamag. Kabilang sa mga nagbigay pugay ay ang punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni. Ang bangkay ng yumaong papa ay nakasalalay sa isang bukas na kabaong na hasarap ng altar of the confession na nakasuot ng pulang balabal at puting metra na may rosaryo sa kanyang mga kamay. Alisunod sa kanyang mga kagustuhan, nakahiga siya sa isang carpet platform sa halip na isang traditional na ng katapulke. Ang bangkay ay nananatiling nakadisplay hanggang Biyernes sa gabing iyon. Isang ritual ang gaganapin sa alas 8 ng gabi na pinamumunuan ni Cardinal Kevin Farrell, kamerlinggo ng simbahan upang isil ang kabaong. Ang labi ni Pope Francis ay inilagay sa St. Mary Major Basilica sa Roma sa Sabado pagkatapos ang kanyang libing. Sa paglabag sa tradisyon ng Papa, hiniling ni Francis na ilibing sa Basilica at St. Mary Major kung saan madalas siyang nananalangin bago at pagkatapos sa mga paglalakbay ng mga apostol. Ang kanyang kalooban ay tumutukoy sa isang simpleng libingan sa pagitan ng Pauline at Portia Chapels na may inscription lamang Francescas. 3 minuto makalipas ang 10 ng umaga. Ang 9 ng umaga. Samantala, 45 o hanggang 86 na aktibong obispo ng bansa na itinaga ni Pope Francis. Round 1. Lady, go! Ayon pa rin sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, nagtalaga si Pope Francis ng 45 Pilipinong obispo o mahigit kalahati na 86 na aktibong katolikong obispo sa bansa. Ang unang Pilipinong hinirang ng yumaong papa na si Romblon Bishop Narciso Abiliana noong Oktubre 2013, 6 na buwan matapos siyang mahalal bilang bagong papa ayon sa artikulo na ipost sa CBCP News website Miyerkules ng gabi. Samantala, ang huling appointment ay ginawa noong Abril 14, taong 2025, isang linggo bago ang pagkamatay ni Pope Francis, kung saan pinangalanan niya si Monsignor Glenn Corsiga ng Dioceses ng Dumaguete bilang obispo ng Ipil, Zamboanga, Sibukay. Ang iba pang mga obispo na hinirang ng yumaong papa ay si Bishop Patrick Daniel Parcon ng Talibon, Bishop Severio Carmarin ng Dipulog, Bishop Marcelino Antonio Maralich Jr. ng San Pablo, dating obispo ng Buwak, Bishop Valentin Dimok ng Bundok, Lagawi, Bishop Dinis Villarojo ng Malulos, dating Auxiliary Cebu, Bishop Oscar Jaime Florencio ng Military Ordinate, dating Auxiliary Bishop ng Cebu, Bishop Jose Elmer Mangalinaw ng Bayumbong, dating Auxiliary Bishop ng Lingayen, Dagupan, Bishop Albert Oy ng Tagbilaran, Bishop Socrates Misiona ng Puerto Princesa, Bishop Danilo Olep ng Batanes, Bishop Mel Ray Oy ng Lucena, Bishop Rex Ramirez ng Nabal at Bishop Abel Abigo ng Mati. Hinirang din ng mga obispo ni Pope Francis ang Bishop Bartolome Santos ng Iba, Bishop Louis Galbines ng Kabangkalan, Bishop Raul Dail ng Tandag, Bishop Medal Asio ng Tagum, Bishop Cirilo Alan
Kasikas ng Marbil, Bishop Daniel Preto ng San Fernando, La Union, Bishop Nuli Buko ng Catarman, dating Auxiliary Bishop ng Antipolo, Bishop Marvin Masida ng San Jose, the Antique Auxiliary Bishop Pideles, Layog ng Lingayen Dagupan, Bishop Lia Dalmau ng Isabela di Basilan, Bishop Cosme Damia Almidilian ng Butuan, Bishop Jose Rapadas ng Iligan, Bishop Roberto Gaan ng Novaliches, Bishop Jose Alan Dialogo ng Sorsogon, Bishop Charlie Enson ng Juju, Bishop Moises Cuevas ng Calapan, dating Auxiliary Bishop ng Zamboanga, Bishop Noel Pendrosa ng Malaybalay, Bishop Ruben Labao ng Prosperidad, dating Auxiliary Bishop ng Cebu, Bishop Pablito Tagura ng San Jose Occidental Mindoro, Bishop Napoleon Sipalay Jr. ng Alaminos, Bishop Luisito Ciano ng Berac, Bishop Rafael Cruz ng Baguio, Bishop Elias Ayuban Jr., CMF ng Cubao, Bishop Eugenio Cañete, MJ ng Gumaca, Bishop Rupeno Siscon Jr. ng Balanga, Bishop-elect Herman Abside RCJ ng Daet, Bishop-elect Ronald Anthony Timoner ng Pagadian at Bishop-elect Glenn Corpsiga ng Ipil. Bukod sa pagtatalaga ng mga bagong obispo, itinaas din ni Pope Francis ang 12 Pilipinong obispo sa ranggo ng Arsobispo at iba pang Angelito Lampon Omi ng Cotabato. Samantala, ang Arsobispo si Kardinal Advincula ng Maynila at iba pang Victor Bindico Capiz ng unang hinirang ng obispo ng Baguio noong 2016 ay unang hinirang ng obispo ng Dait noong 2019 at ABP Midfield Bilyones ng Jaro na unang hinirang ng Auxiliary Bishop ng Cebu noong 2019. Pinili rin niya ang mga bagong pinuno ng mga dioceses ng Pilipinas, Isabela di Basilan, at ganoon din si BP Leo Del Mau Butuan, BP Cosme Damilia at Amedelia Ilagan, BP Jose Rapadis Nabaliches, BP Roberto Gaa Sorsogon, at Bishop Jose Alan Dialogo, at ganoon din sa San Jose Occidental Mindoro, Bishop Pablito Tagura Alaminos, Bishop Napoleon Sipalay Jr. Berac, Bishop Luisito Oceano Baguio, Bishop Rafael Cruz Cubao, Bishop Elias Ayuban Jr. Gumacat, Biosesiones Cañete Balanga, at Bishop Rupeno Sescon Jr. Si Pope Francis na namatay noong Abril 21 sa edad na 88 ay tinaas din ang hindi bababa sa 3 obispong Pilipino sa College of Cardinals Advincula Orlando Quevedo, ang Arsobispo Emeritus ng Cotabato, at Caloocan Bishop Pablo Virgilio David. Nagdagdag din ang Santo Papa ng isang diocese sa bansa na nagdala ng kabuang bilang na 87 matapos itatag ang diocese ng Prosperidad noong Oktubre 2024 na hiwalay ito sa diocese ng Butuan. 4 na minuto makalipas ang ganap na 10 ng umaga. Samantala, Senador nagtulak ng pagtaas ng sahod bilang makabuluhang regalo sa Labor Day. Round 1. Ready, go! Inikayat ni Senador Joel Villanueva ang mga miyembro ng Kamara mga kinatawan ng agad na tugunan na ang panukalang minimum wage increase act sa pagbabalik ng sesyon sa Hunyo 2. Umaasa siya na maaaring lagdaan ito ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. matapos ang 19th Congress sa Hunyo 13, 2025
Magandang regalo po para sa ating mga manggagawa ang pagsasabatas ng minimum wage increase act, sabi ni Villanueva sa isang news release. Inaprubahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang Senate Bill 2534 na kilala rin bilang 100 pesos daily minimum wage increase act of 2023 noong Pebrero 19. Kung pinagtibay ng Kamara ng mga kinatawan ang version ng Senado, maaaring ipadala ang panukala sa Office of the President para lagdaan kung may sa batas ang panukala. Itataas ng 100 piso ang daily minimum wage para makapagbigay ng balansi at sustainable solution sa pagkakaiba-iba ng sahod. Sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin, mahalaga at napapanahon po ang minimum wage increase upang kahit papaano ay mabigyan ng kaunting ginhawa ang ating mga kababayan, sabi ni Villanueva. Anim na minuto makaraan ang ika-10 ng umaga. Samantala, LTO summons truck driver may-ari ng multi-vehicular accident sa Marikina. Round 1. Ready, go! Naglabas ng show cause order ang Land Transportation Office laban sa rehistradong may-ari ng driver ng trailer truck na sangkot sa multi-vehicular accident sa kinasawi ng 3 katao sa Marikina City nitong Miyerkules. Sa isang payag nitong Huwebes, sinabi ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II na kapwa kailangang ipaliwanag na may-ari at ng driver ang kanilang panig sa aksidente bilang bahagi ng initial na yugto ng investigasyon. Nais naming malaman kung ano ang nangyari at bahagi nito ay upang matukoy kung may mga lapses na bahagi ng rehistradong may-ari ng mga tuntuni ng pagpapanatili ng truck at ang kalagayan ng driver sa oras ng aksidente, sabi niya. Inaalam ng investigasyon kung maayos ang pag-aalaga ng truck at kung na-overload ito sa insidente. Ang driver ng truck na ang lisensya ay pansamantalang nasuspende at kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya habang ang truck ay inilagay sa alarma. Ang truck na may karga ng 40-foot container van ay dumaan sa isang hilig na bahagi ng Fortune Avenue sa alas 10 ng gabi. Miyerkules nang bigla itong tumigil at magsimulang lumipat pabalik. Ayon sa ulat ng pulisya, nawala ng preno ang truck at nagpatuloy-tuloy sa pag-reverse hanggang sa bumagsak ang trailer ng durugin ang 3 sasakyan. Ang insidente ay naglunsad ng isang chain collision na kinasangkutan ng 2 pang sasakyan. Bukod sa 3 nasawi sa insidente, 10 iba pa ang naiulat na nasugatan. 8 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Good morning po mula kay Leticia Rivera. Magandang umaga, Ate Leticia Rivera. Sa inyong lugar dyan, mapagpalang umaga. Samantala, asawa ng mga OFW itinuring na lang sa solo parents, DSWD executive. Round 1. Ready, go! Ang mga asawa ng mga overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa ibang bansa sa loob ng 1 taon pataas. At kabilang sa low semi-skilled worker category ay tinuturing na solo parents sa may karapatan sa mga benepisyo at pribilehiyo na ipinagkakaloob ng batas. Ayon sa isang opisyal na Department of Social Welfare and Development or DSWD, ang nilinaw ni Assistant Secretary Ada Colico ng DSWD, statutory programs under operations group sa isang media forum sa Central Office ng ahensya ng Quezon City. Ang tagal ay dapat na tuloy-tuloy ng 1 taon at pataas kahit na ang magulang ay tumatanggap ng suporta, ngunit nag-aalaga lamang ang mga bata, maaari siyang ituring na isang solo parents, sabi ni Colico sa kanyang presentasyon sa mga silent
provision ng Public Act number 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act. Sa ilalim naman ng batas, ang isang solo parents ay maaaring ikinategorya bilang isang magulang na nagbibigay na nag-iisang pangangalaga at suporta na magulang ng isang bata o mga anak dahil sa pag-aabandona, kapanganakan bilang resulta ng panggagahasa kahit na walang pangwakas na pananalig. Pagkamatay ng asawa, pagpigil sa asawa o kasosyo na may hindi bababa sa 3 buwan na nahatulan, legal na naghihiwalay o walang bisa o paniwalang bisa, nakasal at na ang asawa ay may kapansanan sa physical o pangkaisipan. Sinabi pa rin ni Coleco na pinalawak ng batas ang kahulugan ng solo parents upang gawin itong mas exclusive na sa kasalukuyang sitwasyon ng mga magulang at legal na tagapag-alaga na nagbibigay na nag-iisang pangangalaga at suporta ng magulang sa isang bata o mga anak. Bukod sa asawa ng mga OFW, ang mga legal guardians, adopted o foster parents at mga kamag-anak na nasa ika-4 na antas ng consanguinity o affinity ng magulang o legal na tagapag-alaga ay maaaring mag-apply bilang isang solo parent basta't sila lamang ang nag-aangkin ng pagbibigay ng pangalaga at suporta ng magulang sa isang bata o mga anak. Ang isang buntis na nagbibigay na nag-iisang pangalaga at suporta ng magulang sa kanyang hindi pa isinisilang na anak o mga anak ay maaari ring mag-apply bilang isang solo parent. Kabilang sa mga benepisyo at pribilehiyo ng mga solo parents na ipinag-utos ng Republic Act 11861. Ang buwanang subsidy na 1,000 piso mula sa kinauukulan local government unit para sa mga kumikita ng minimum wage o mas mababa. Automatikong saklaw ng National Health Insurance Program na pinangangasiwa ng Philippine Health Insurance Corporation at prioridad sa paglalaan ng pabahay at workforce. Ipinag-utos din ng pinalawak na batas ang 10% diskwento at exemption mula sa value-added tax para sa mga solo parents. Kumikita na mas mababa sa 250,000 pesos taon-taon sa pagbili ng gatas sa kanilang anak, pagkain, micronutrient, supplements, sanitary diapers, inireresitang gamot, bakuna at iba pang medical supplies mula sa kapanganakan hanggang sa maging 6 na taong gulang ang bata. Ang mga solo parents at kanilang mga anak ay magkakaroon din ng access sa scholarship at iba pang programang pang-edukasyon mula sa Department of Education, Commission in Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority. Pinalalahanan din ni Coleco ang mga solo parents na kailangan nilang magparehistro sa kanilang LGUs upang mabilang at mapakinabangan ang mga benepisyo at pribilehiyo na ibinigay ng batas. Hindi po ang DSWD ang nagbibigay ng solo parents, ay di ito ng ang mga LGUs sa pamagitan ng kanilang mga tanggapan sa social welfare and development ng lungsod o kanilang mga tanggapan ng municipal social welfare and development. Aniya, sinabi ni Coleco na ang solo parents ID ay nababago taon-taon. Labing-4 na minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po mga kababayan ng ating balitan. DMW nakipagtulungan sa mga pulis sa Hong Kong para tulungan ang mga nababagabag na OFW. Round 1. Ready, go! Nakipagtulungan ng Department of Migrant Workers ng Hong Kong Police Force para palakasin ang proteksyon ng mga overseas Filipino workers sa gitna na nakababahalang pagtaas sa mga kaso ng pagkabalisa at pagkamatay sa kanila
Sinabi ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Cagdac sa isang news release noong Huwebes na pinaigting ng DMW ang mga inisyatibo ng suporta partikular para sa mga OFW na nabibigatan ng hindi napapamahala ang utang at mga mandaragit na pautang sa ibang bansa partikular na sa Chinese Special Administrative Region. Sinabi ni Cagdac na ang pakikipagtulungan ng Hong Kong Police ay naglalayong matugunan ang lumalaking bilang ng mga kaso ng kinasangkutan ng mga OFW na katulong sa mga pautang na may mataas na interes. Sa kasamang palad sa Hong Kong, ang isang 48% na rate ng interes ay legal. Paliwanag niya, gayunpaman aktibo kaming hinahabol ang mga nang-aapi sa pakikipagtulungan sa pulisya ng Hong Kong. Sinabi ng DMW na ang hakbang ay dumating sa gitna ng lumalaking pag-aalala sa mga hamon sa kalusugang pagkaisipan na kinahaharap ng mga migranteng manggagawa sa Hong Kong na nabiktima ng agresibong koleksyon ng utang at panliligalig ng mga informal na nagpapautang. Sa isang pagdinig sa Senado noong Miyerkules, inihayag ni Senador Rapi Tulfo ang tumaas na kaso ng pagpapakamatay sa mga OFW na may kaugnayan sa hindi napamahalaang utang. Aniya, 6 na OFW sa Hong Kong ang nagpakamatay noong 2023, 5 noong 2024, habang isang kasong naitala noong Abril. Sinabi pa rin ni Cagdac na mga insidenteng ito ay pangunahing dahil sa pasanin ng mga pautang na may mataas na interes. Maraming mga biktima ang nakulong sa utang na dulot ng mga informal na nagpapautang na naniningil ng mga legal na rate ng interes na hanggang sa 48% sa Hong Kong na nag-iwan ng mga manggagawa. May mababang kita na nahihirapang magbayad. Ang mga loan shark na ito ay madalas na gumagamit ng mga ahente na nang-aapi sa mga nangungutang na nagpapalala sa psikolohikal ng epekto, sabi ng DMW. Upang matugunan ang ugat ng problema, isinasama ng DMW ang edukasyong pinansyal ng kanilang post-arrival orientation seminar. Nagbabala ang mga OFW tungkol sa mga pautang na may mataas na interes at nag-aalok ng mga estratehiya para sa pamamahala ng utang at pag-iwas sa maraming paghiram. Bukod dito, ang DMW ay ang Overseas Workers Welfare Administration or UWA ay maglulunsad ng 24/7 hotline service upang magbigay ng agarang tulong sa mga distressed OFW sa kanilang mga pamilya. Ang hotline sa pinangangasiwaan ng 30 sinanay na dating OFWs ay mag-ooperate mula sa DMW One-Stop Shop Action Center sa Makati City. Itong higit pa sa isang hotline, ito ay isang two-way line of care. Hindi lamang tayo tatawagan ng ating mga OFW kundi aktibo rin tayo makipag-ugnayan sa kanila, sabi ni Cagdac. 18 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Samantala, Comelec itigil ang Cash-Aid project ng Batangas sa gitna ng pangamba sa pagbili ng buto. Round 1. Ready, go! Sinuspinde ng Komisyon ng Eleksyon ang exemption ay pinagkaloob sa ilang aid-related projects ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas na nagkakalaga ng 273 milyong piso dahil sa pangamba na maaaring magamit ito para maimpluwensya ng mga botante. Sa isang en-bank desisyon na may petsang Abril 21, binawi ng Comelec ang exemption na dati nang ipinagkaloob ng Law Department nito sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Kaugnay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa panahon ng halalan. Inatasan din ng full body ang kanilang Law Department na alamin ang mga aligasyon ng grupong Progressive Allied Batangueños sa kabilang reklamo at agad na isinumite ang mga natuklasan ng en-bank.
Sa isang panayam nitong Huwebes, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na ang pagbawi ng exemption ay hindi nangangahulugang nagkaroon ng pang-aabuso. Hindi namin sinasabing may pang-aabuso. Walang ganoon, sinabi lamang namin na seryoso ang mga akusasyon at paratang at nais naming makita kung paano ginastos ang halagang hiniling para sa exemption mula sa amin, sabi niya. Naano nang kinontra ng PAB ang rekomendasyon ng COMELEC Law Department na aprubahan ang kahilingan ni Governor Hermelando Mandanas na i-accept ang ilang proyekto may kaugnayan sa tulong mula sa eleksyon spending ban na Mandanas ay tatakbo bilang vice-gobernador ng Batangas sa halalan sa Mayo 12. Dapat ipaliwanag nila ang akusasyon sa kanilang liham sa amin. Samantala, pinili ng COMELEC na suspindihin ang pagpapatupad ng exemption at itigil ang paggastos ng pondo, sabi ni Garcia. Sa reklamo nito, sinabi ng PAB na ang paglunsad ng mga programa sa panahon ng kampanya ay magbibigay naman sa kay Mandanas ng hindi nararapat sa kalamangan ng kanyang mga kalaban sa karera para sa vice-gobernador ng lalawigan. Kabilang sa mga apektadong proyekto ay ang cash for work at mainit na pagkain para sa mga biktima ng severe tropical storm Christine at Taal Volcano Scholarship at Education Assistant at Employment Assistant Program. 21 minuto makalipas ang ika-10 ng umaga. Samantala, mga troll na pinunduhan ng China, iba pang banta sa espiya inihayag sa Senado. Round 1. Ready, go! Iniharap ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ang mga dokumento na nag-uugnay sa Chinese Embassy sa Maynila sa isang lihim ng online defamation campaign sa Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng publikong pagsisiyasat ng Senate Special Committee ng Maritime Admiralty Zone sa mga naiulat na aktibidad ng espiya sa bansa, sinabi ni Tolentino na nagbayad ang embahada ng China ng humigit kumulang na 930,000 pesos sa Infinitos Marketing Solutions na nakabase sa Pilipinas upang lumika ng magpatakbo ng mga troll farm. Inatasan ng mga keyboard warrior na magpakalat ng maling impormasyon, atakin ang mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at itaguyod ang mga salaysay na pro-China sa ilalim ng mga peking profile sa social media. Aniya na binanggit ang mga detalye ng kontrata at impormasyon sa bank transfer. Si Tolentino na mumuno sa panel ay nagpakita ng buwanang ulat na isinumiti umano ng Infinitos sa Chinese Embassy na kinabibilangan ng mga screenshot ng mga post ng troll, mga pangalan ng mga social media account at mga sukatan tulad ng pag-aabot sa pagkikipag-ugnayan. Ayon pa rin sa isang ulat, mahigit 50,000 Pilipino ang nasangkot sa online na pagkikipag-ugnayan sa mga peking account na ito. Ang ilan ay nagpapanggap na guro overseas Filipino workers at ang mga miyembro ng komunidad. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Gumagawa sila ng peking social media content laban sa patakaran ng gobyerno ng Pilipinas na nagpapanggap na may motibasyon tungkol sa mga alalanin tungkol sa kapayapaan sa riyon. Ang ginagawa mo ay mali at hindi namin ito tatanggapin. Inihayag din niya na ang parehong mga operasyon ng trolls na ginamit upang salakayin si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. lalo na matapos na ipasa ng Philippine Maritime Zones Law noong Nobyembre 2024. Binanggit din niya ang kamakailang kakadiscovery ng isang submersible drone na baybayin ng barangay Inarawan, San Pascual, Masbate bilang bahagi ng ebidensya ng pagsisikap ng Chinese sa pangalap ng impormasyon. Kaya ang lahat ng mga insidente na ito ay nagpakita ng isang bagay at intensyon na kung saan ay unang mangalap ng impormasyon tungkol sa aming mga tao, tungkol sa aming armadong persa at tungkol sa aming mga depensa. Kaya naman nagsasagawa ng espiya ang mga inchik, sabi ni Tolentino. 24 na minuto makalipas ang ika-10 ng umaga.
Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. DA Chief Vice President remark on 20 pesos kilo rice affront to local farmers. Round 1. Ready, go! Nagpahayag ng kadismaya si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa posibleng kalidad ng 20 piso kada kilo ng bigas na ibibinta sa Visayas Region. Ito ay matapos ipahayag ng DA noong Miyerkules ang pilot sale ng 20 pesos ang kilo ng bigas sa Visayas na malapit ng sundan ng nationwide implementation. Sa isang pahayag, pinabulaanan ni Tio Laurel ang pahayag ni Duterte na binanggit na ang supply ng NFA ay nagmumula sa pagkuha ng palay mula sa mga lokal na magsasaka. With all due respect to the Vice President, the Department of Agriculture family is deeply hurt by her suggestion that NFA rice to be sold is hindi pang-tao, pang-hayop ang sabi. Ang pagsasabing animal feed ang bigas na ipinamamahagi ng NFA ay paglabag sa kalidad ng bigas na nakukuha ng milyon-milyong masipag na magsasaka. Ito ay hindi totoo. Iginiit ng hepe ng agrikultura na pinagmamalaki niya ang lokal na bigas sa bansa dahil pinatunayan niya ang magandang kalidad ng bigas ng NFA. Kami ay lubos na nakatuon sa paghahatid ng dikalidad na bigas sa aming mga mamamayan sa DA. Araw-araw kaming nagluluto at kumakain ng NFA rice. Maaari naming personal na garantiya ang kalidad at kaligtasan nito, sabi ni Tio Laurel. Sa ngayon, ang NFA ay may 358,000 metriko tonelada ng stock ng bigas na tatagal ng higit na 9 na araw. Higit sa kalahati sa target ng pambansang buffer stock ng bigas na 15 araw. Ang 20 piso kada kilo, samantala ang pagbibenta ng bigas ay magpapahintulot sa bawat pamilya na magkaroon ng 10 kilo maximum na pagbili bawat linggo o isang kabuang 40 kilos bawat buwan. Wala pang ibang detalye ang DA para sa opisyal na paglulunsad ng programa sa pakikipagtulungan sa mga kinaukulang local government units. 27 minuto makalipas ang 10:00 ng umaga. Alright, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, siyempre sa ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area, standby report, siyempre sa ating mga kolumnista at writer sa iba't ibang dako ng mundo, mapagpalang gabi at araw sa inyong lahat. At siyempre ganun din po sa ating mga tagapaghatid balita dito sa ating area ng Metro Manila, sa area ng Calabarzon, Mimaropa. Magandang umaga po sa ating lahat. Naway ang lahat ng ating mga mahalagang mga mensahe at mga balita ay patuloy po nating ipagkaloob sa ating mga libu-libong mga kababayan. Milyon-milyon pala. Alright? At syempre sa lahat po ng ating mga masisipag na umaalalay po dito sa ating Studio 1 kay Ate Del Santos at Ate Rosemary Paderon. Yan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-alalay sa inyong abang lingkod sa inyong Kuyang Arnold na patuloy na naghahatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon sa ating lahat. At syempre doon po sa ating mga taga-subaybay na nais iparating ang kanilang mga pagbati o paghahatid ng mga mahalagang mensahe sa kanilang mga kaibigan at mga minamahal sa buhay. Mag-comment lamang po kayo sa ating comment box
upang ito po ay ating basahin at ating iparating sa kanila yung mahalaga ninyong mga mensahe para sa kanila. At syempre sa lahat din po ng ating mga tagapagtaguyod, syempre sa ating pong mga kasamahan po dyan sa lugar po ng Kamindanawan, partikular na po dyan sa area naman at lugar ng area po ng General Santos, dyan sa kinaroroonan ni Kuyang Chaplain Berry, ang ating Watchman Initiative Affairs. So, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tribong blaan dyan sa area at lugar na kung saan ay patuloy lamang ang ating pagbibigay paalaala na sino man sa ating mga minamahal na mga kababayan sa iba't ibang dako ng ating bansa, sa mga indigenous people, sa tribong Mangyan, tribong Aita, tribong Dumagat, Badyaw, Dumagat, at tribong Blaan at iba pa. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pakikiugnay at pakikiisa sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. At siyempre inaasahan din po natin na yung patuloy po ninyong pangangalaga diyan sa ating mga kalikasan sa inyong kinaroroonan. At siyempre nais po nating batiin din ang lahat ng ating mga kababayan po diyan sa area po ng lalawigan ng Rizal. Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa mga taga-Jores Homeowners Association. Yan. Diyan sa lugar po ng area po ng ating Karisalan, diyan sa Sitio Bukal, Barangay Pantok, Binangunan, Rizal. At syempre sa ating po masipag na Chairman of the Board, si Kuyang Wayne Lauson, magandang umaga po at sa lahat po ng ating mga BUDs. Mapagpalang araw po sa inyong lahat diyan sa lugar po ng inyong homeowners. At syempre sa lahat din po ng ating mga minamahal na ating mga opisyalis sa mga incorporator. Yan. At binabati rin po natin ng magandang umaga ang lahat po ng homeowners sa buong Karisalan. Yan. Sa lahat ng ating lahat ng mga samahan, sa mga tuda. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat ng mga samahan ng tricycle, kaya maraming salamat at sa lahat po ng mga traffic enforcer na nagtataguyod ng mga mahalagang pagtupad ng kanilang tungkulin. Base na rin po sabi nga sa kanilang pagmamalakad ng mga pagtatraffic sa kanilang lugar. Lalong-lalo na po dyan sa kahabaan at area ng Karangalan dyan sa area ng Cainta, Rizal. Base po dito sa ating comment box po dito ng ating mga kababayan dyan sa area ng Cainta, Rizal, sa kahabaan pong iyan, sa lugar ng Junction area, patungong Santa Lucia, matraffic. Siyempre kaya talaga nagtatraffic ay dahilan nga po sa wika ngay kung nagkakaroon po ng trouble yung ibang sasakyan at nahihinto dyan po sa mga area na dapat na hindi naman talaga dyan mahinto. Kaya sa pagtutulungan po iyan ng ating mga magigiting at masisipag na mga enforcer ay wala naman po talagang imposible, sabi nga. Lahat pong iyan ay talagang sabi nga ay maiayos sa pagtutulungan. Kaya ingatan lamang po yung pag-init ng ulo. Sapagkat sabi nga kapag ikaw ay maiinitin ng ulo, walang magandang patutunguhan kundi debate at pagtatalo sa lansangan. Kinakailangan po talaga ang driver at mga enforcer ay talagang kailangan po ay
teamwork. Yan, sabi nga kinakailangang magkasundo. Sabi nga po ay ano man ang gawin ng traffic enforcer sa isang driver ay pwede naman at pwede rin man gawin ng isang traffic enforcer para sa driver at ang gawin naman ng driver para sa traffic enforcer ay kinakailangan pong nag-uusap rin ng sabi nga'y may kahinahunan, alinsunod doon sa sabi nga'y pag-uunawaan. Ay marami naman po talaga na yung mga driver na mga pampasahirong sasakyan, lalo na po yung mga jeepney ho, na nagambalang lang po sa gawing gitna ho. Hindi po talaga sila hindi po talaga sila tumatabi kung nagbababa man o nagsasakay ng pasahero. Lagi na lamang sabi ngay kung saan basta lamang pumara at tumuktok yung papara o sasakay ay doon na lamang talaga ibinababa. Hindi po makatabi-tabi kaya nagkakaroon po ng minsan ng insidente o aksidente doon sa lugar. Kaya pakiusap lamang po sa ating mga motorista. Kinakailangan po talaga ay ikangay pakikisama yung ating pairalin at ikangay pagsunod sa tamang daloy ng trapiko. Alas 10:36 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang pahayagang balansi at totoo, National Newspaper. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. At syempre, nagpupugay ng isang magandang araw ngayong araw ng Biyernes. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. 8 barko sumabay sa Chinese aircraft carrier sa Luzon. Round 1. Navy, go! Inumpirma ng Philippine Navy nitong Webes sa isang sasakyang pangipapawid ng Chinese People's Liberation Army Navy kasama ang 8 iba pang barko ang namataan at sinubaybayan na mag-ooperate sa karagatan ng Northern Luzon. Ayon pa rin kay Philippine Navy spokesperson ng West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, unang nadiskubre ang aircraft carrier sa Sandong. 6 na destroyer na frigates up sa 2 support vessel sa layong 100 nautical miles, hilagang kanluran ng Burgos, Ilocos Norte noong Abril 22. Ang mga destroyer at frigates ay nagsilbing escort ng sasakyang pangimpapawid habang ang mga support vessel ay alinman sa mga tanker o replacement ship na nagbibigay ng flotilya ng gasolina at iba pang mahalagang supply. Ito ay isa sa mas malaki o hindi pangkaraniwang mga formasyon na sinusubaybayan namin, sabi niya sa isang panayam. Ang patuloy naming sinusubaybayan sila hanggang sa halos nasa loob na sila ng aming ESA o Exclusive Economic Zone sa kanlurang bahagi ng Cagayan kahapon, Miyerkules. Ang mga barkong ito ay nakarating sa halos 3 nautical miles sa hilagang isla ng bansa, ngunit sinabi ng Trinidad na pinapayagan ito sa ilalim ng United Nations Convention of the Law of the Sea sa ilalim ng karapatang ng inosenteng daanan. Sa kondisyon na ito ay patuloy na mabilis Dagdag niya, sinabi pa ni Trinidad na deploy sila ng mga kinakailangang ari-arian upang hamunin ang Chinese Carrier Battle Group na hindi sumagot. Palagi naming hinahamon ang mga dayuhang barkong pagdigma na dumaan sa aming teritorial ng karagatan patungo sa aming ESC. Sa pagkakataong ito, wala kaming natanggap na sagot, dagdag niya. Bagamat normal na pamamaraan para sa sinumang dayuhang barko, pandigma o barko na sumagot. Kapag hinamon sabi ni Trinidad na may mga pagkakataon na hindi sasagutin ang mga barkong ito.
Nang tanungin kung saan nanggaling ang mga barkong ito, sinabi ng opisyal ng Philippine Navy na malamang na ang mga barko ay nagmula sa South Sea Fleet ng China. Aniya, ang radio challenge ay inilabas ng land-based monitoring system ng bansa. Nang tanungin kung ang pag-deploy ng mga carrier ng China at ang mga escorting vessel nito ay may kinalaman sa patuloy na pagsasanay sa balikatan, sinabi ng Trinidad na hindi sila nagbibigay ng anumang kahulugan dito. Ang ginawa namin ay sinubaybayan namin at hinamon namin at tumutugon kami kung kinakailangan, sabi niya. Ang ginawa namin ay hamunin namin sila, sinusubaybayan namin sila upang matiyak na patuloy silang tumawid at mabilis. Apat na pung minuto makalipas ang ganap na ikasampu ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright, may pag-uulat ang ating Kasado Patrol. Kasado Patrol 22. Yan, nandiyan po si Kuyang Erman Patulot. Hindi natin alam kung siya po ay nasa Pasig ba o nasa Rizal. Lalawigan ng Rizal. Alright? Bigyan po natin ng daan ang kanyang pag-uulat. Alright, Kuyang Erman Patulot, Kasado Patrol 22. Standby report. Kasado Patrol Report. Alright, Kuyang Erman Patulot, Kasado Patrol 22, may pagulat. Kuyang Erman, good morning! Ang pamilyang Felix ay liit mong talagang taga-Caintarizal. Patulad ni Will Felix, naging barangay captain ng barangay San Juan Caintarizal. Sa ngayon ay magiging kusyal pa siya. Ang kanyang ama naman ay naging vice governor ng Lalawigan ng Rizal at ang kanyang lolo patagal na naging mayor ng bayan ng Caintarizal. Dekada pa 50 at may bantay pa sa gilid ng munisipyo ng bayan ng Cainta na may tuturing mong bayani at may legacy pa. Kaya saludo ko sa kanyang magandang performance sa ginagawa dito sa bayan ng Caintarizal. Magandang performance ng kanyang isinasagawa. Kaya ngayon si Willie Perez pansamantala nangangampanya sa kanyang lugar na nasasakupan para siguro maging number 1 siyang kusyal sa bayan ng Cainta. Yan lang ang pasamantalang may ulat ko, Kuya Arnold. Ako si Kasado Patrol dito, Herman Patrol sa gulat sa Gabay Patnumay, RMM News, Radyo na TV pa. Alright, maraming salamat sa pagulat ng ating Kasado Patrol 22 mula dyan sa area at lugar ng Cainta. Si Kuyang Erman Patulot. Si Kuyang Hagupet. Inko, Kuyang Erman. Samantala, ganap na 43 minuto makalipas ang ikasampu ng umaga. Ito ay atid ng balitang kasado ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. At syempre, good morning sa lahat dito. Ako ngayon sa area po ng Sitio Bukal. Si Kuyang Roma Canino di Tablan, init ng, talagang mainit nga talaga ang araw diyan, Kuyang Otep, ho. At syempre, sa lahat po ng ating mga kababayan po dyan sa lugar ng Binangunan, ho. Kamusta na po kayo? Kaya sabi nga'y kinakailangan, ho, medyo pandepensa lamang sa araw. Marami naman dyan mga punong malalaki, kaya kinakailangan na kapag medyo mainit yung pakiramdam, silong sa malaking puno.
para na sa gayon ay maka-absorb po kayo ng lamig. Yan, di po ba? At syempre, magandang umaga kay Kuyang Mick Acebeda, kay Brother Mick. Oh. Kamusta na kayo dyan mga brother ng KPP? Yan. Maraming salamat sa inyong mga kabutihan bilang sumusuporta, tumutulong sa ating libu-libong mga kababayan na mga Mindoreño dyan sa area at lugar ng lalawigan. Kaya sabi nga ay napakaganda at napakabuti ng inyong pamunuan. Bagamat sabi nga ay medyo may kahirapan ang maglingkod, pero hindi ninyo pinanghihinayangan yung sabi nga'y panahon na inyong pagtatalaga upang makatulong sa ating mga libu-libo diyang mga kababayan. At syempre, kamusta kay Brother Gerald? Kamusta ka na, Kuyang Gerald, sa iyong kalagayan? Sa nga po pala mga kababayan. Ngayon pong pitsa 28 ay anibersaryo po ng kanilang pagsasama ng kanyang esposa. Kaya happy 25 anniversary sa inyong mag-asawa, kay Brother Gerald Gasik at Sister Analisa Menguela Gasik. Yan. At siyempre sa lahat ng inyong mga kaibigan at mga kababayan, siyempre dagsana naman po dyan ang inyong mga kasamahan na mga KPP brothers and sister. At talagang napakasarap pong magbandi ngayon dyan sa Oriental Mindoro. Magsama-sama dahil kasi magaganda na po dyan yung mga beach resort. Halos yan pong baybayin dagat po ng lungsod ng Calapan ay talagang napakaganda na po dyan ng mga beach po dyan. Beach resort talagang sabi nga may mga gaganda na rin mga cottage. At talagang sabi nga nababaybayan siya ng napakagandang tanawin. Hanggang doon sa lugar ng Pulang Tubig, Mayagaw. Siyempre ang sunod po dyan sa Mayagaw, dyan sa Bako, baybay dagat na yun ng lungsod ng Calapan mula Pier. Baybaying dagat po ng lungsod ng Calapan. Next, baybaying dagat po ng Pambisan, Bako, Oriental Mindoro. Yan. Napakaganda po ng mga beach resort po dyan. Hanggang doon sa Malaylay, sa Mayagaw, sa Pulang Tubig. Hanggang doon sa Barangay Takligan. Dyan sa San Teodoro. Magaganda po yung mga baybay dagat na yan at napakalinis po ng karagatan. At nito nga pong Semana Santa ay nalibot din po natin yung mga ilang bahagi po niyan. At talagang sabi nga'y ating binigyan ng presensya na talagang napakaganda po ng lugar na yan. Kaya sa pagliligo ay talagang sawang-sawa ka. At ang karamihan po talaga ay wala kang binabayaran. Maliban lamang kung ikaw ay umarkila ng isang cottage o bahay kubo dyan sa tabing dalampasigang yan. Tapos ang sunod na po dyan sa kahabaan po ng bayan o dalampasigan ng San Teodoro, Oriental Mindoro ay ang Puerto Galera na po. Hanggang doon sa Tamaraw Beach hanggang White Beach. Napakagaganda po talaga ng baybay dagat na yan. Kaya dito po naman sa area po ng lugar po ng San Teodoro, dyan po sa Takligan, dyan sa lumang bayan na yan. Talagang na malaot na po yung inyong distansya sa inyong pinagliliguan, almost 500 meters mula sa talbukan ng alon. Makakapaglakad ka na hanggang dibdib pa ang tubig. Hindi po talaga biglang lalim. Hindi po katulad po doon sa area naman po ng White Beach, dyan sa Puerto Galera. Talagang mula sa talbukan ng alon, mga 10 meters hanggang 20 meters, talagang ikaw ay upos na kaagad doon sa lalim ng tubig. Kaya kapag wala kang salbubida o life jacket, ay talagang mabibigla ka. Kaya okay lang po yun sa mga magagaling lumangoy. At naman sa hindi lumangoy ay hindi okay. Talagang sabi nga po ay maaaring may pagkalunod kapag nagkataon. Kaya kinakailangan po talaga ingat-ingat lamang po. Kaya kapag pumupunta po ako ng Oriental Mindoro, dyan po ako nagbababad po sa area ng, Anahaw Beach. Dyan sa mismong, dyan po sa malapit sa Aruma Beach. Anahaw Beach, dyan po sa malapit po kina Brother Gerald Gasik. Dyan sa lugar po ng Barangay Baliti. Tabi-tabi na po dyan yung mga beach resort. Talagang
Meron po diyan meron po diyang binabayaran ng entrance, meron naman pong libre. Maliban nga lamang po talaga kung gusto mong kumuha ng isang cottage o bahay kubo diyan sa Dalampasigan. At talagang sabi nga unlimited na yung iyong pagtigil diyan kahit hanggang magdamag ka diyan sa gabi. Okay lamang basta marunong ka lamang dumiskarte at marunong ka lumangoy. Kasi meron pong party kasi na malakas ang loob ng iyong pagliligo, malakas ka ng loob na ikay mag-night swimming, ay hindi ka naman pala marunong lumangoy, ay paano kung halimbawa biglang inabot ka ng high tide doon sa gitna o doon sa kasi mula nga po doon sa mismong talbukan ng alon sa ereyang yan, ay halos bibilang ka ng 100, 200, 300 hanggang 500 meters, mababaw pa yung iyong direksyon ng iyong kinalalagyan. Kaya maganda po diyang maligo kaya lamang po yung buhangin ay hindi po kulay white, kundi kulay yung tama, yung natural na kulay. Pero kung sa kalinisan naman po talaga, ay napakalinis ng baybay dagat. At meron na po rin po dyan mga bantay dagat, kaya napakaganda na po ng lugar ng Oriental Mindoro, dyan sa mga baybay dagat na yan. At sabi nga po, hindi tulad nung araw na talagang ang dinarayo nga lamang po talaga kahit mga taga-lungsod ng Calapan, doon pa rin pumupunta sa Puerto Galera para doon magdaos ang kanilang malawakang pagliligo. Kaya, siyempre, habang lumilipas po ang panahon, ay nade-develop po yung lugar, kaya medyo may kay na po yung mga lugar na iyan. Siyempre, from baybaying dagat ng Calapan, tapos sunod baybaying dagat ng Baco, baybay dagat ng San Teodoro, then last na po yung baybay dagat ng Puerto Galera. Yun, tumutugon na po yun sa Abra de Ilog, patungong Occidental Mindoro. 9 minuto bago mag-11 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuko. Samantala, siyang pangkandidato makakakuha ng Shukos orders mula sa COMELEC. Round 1. Ready, go! Siyang pangkandidato sa May 12 elections kabilang ang 3 na tumatakbo bilang alkalde sa Metro Manila. Ang inisyo ng Commission on Election dahil sa umano'y paglabag. Sa isang pahayag nitong Huwebes, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na inatasan ng task force kontra bigay ang 9 na kandidato na may magpaliwanag kasunod ng mga akusasyon ng pagbili ng boto at paggamit ng mga mapagkukunan ng gobyerno sa kanilang mga aktibidad sa kampanya. Ang 9 na kandidato ay ang mga sumusunod: Manila Mayor Beth Francisco Dumaguso, Manila Mayoral Beth Samuel Bersosa Jr., Caloocan Mayoral Beth Dali Gonzalo Rigor, Malapitan Julian Edward Emerson Usiting na tumatakbo bilang miyembro ng Sangguniang Panlunsod. Baybay City Leyte Mayoral Beth Marilo Baligod, Abogado Libito Baligod at tumatakbo bilang miyembro ng Kapulungan ng mga Kinatawan. Anak Katrina Marcelo Hernandez na tumatakbo bilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. District 4 District Bulacan, Jerry Osi na tumatakbo bilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Villaverde Nueva Vizcaya at Richard Co na tumatakbo para gobernador ng Masbate. Si Dumaguso, mas kilala bilang Isko Moreno, ay hiniling na ipaliwanag ang umano'y pamamahagi niya ng
3,000 piso sa mga guro sa pampublikong paaralan habang si Versosa naman ay inakusahan ng pamamahagi ng mga kalakal na may initial na SB. Samantala inatasan siya ng task force ng COMELEC na ipaliwanag ang umano'y pagbibigay nito ng 3,225 pesos habang si Kusiting naman ay inakusahan ng pagbibigay ng GCash price na nagkakahalaga ng 500 pesos. Samantala binigyan naman ng SCO ang mga baligod dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa pagsasagawa ng raffle na may premyo na may nakasulat na pangalan at mukha. Inutusan si Jose at Hernandez na ipaliwanag ang pamamahagi ng mga baboy at pagbibigay ng mga disrak, electric pan, kanin at kamisita ayon sa pagkakabanggit. Sa huli, hiniling kay Ko na sagutin ang posibleng paglabag sa halalan na kinasasangkutan ng paggamit ng mga alerto sa emerhensya upang i-broadcast ang mga pangalan ng mga kandidato. Ang 9 na kandidato ay binigyan ng hindi mapalalawig na panahon ng 3 araw mula pagtanggap ng SCO upang magbigay ng kanilang paliwanag kundi bakit hindi dapat magsampa ng reklamo para sa paglabag sa halalan o petisyon para sa diskwalifikasyon laban sa kanila. Nagbabala ang full body na ang hindi pagsunod sa mga SCO na maituturing na isang waiver ng kanilang karapatan na mapakinggan. 4 na minuto bago mag-11 ng umaga. DH maguhos ng high-level meeting ng middle-income states sa susunod na linggo. Round 1. Ready, go! Nakatakdang maguhos ang Pilipinas sa high-level gathering ng middle-income countries sa Makati City sa susunod na linggo. Naglalayong makahanap ng solusyon na target approach upang suportahan ang growth trajectory ng mga nasabing estado. Ang pagpupulong na pinamumunuan ng Pilipinas at inisyatibo ng like-minded group ay support of middle-income countries na pinamumunuan ng Kingdom of Morocco. Kabilang sa LMG MICs ang mga bansa ng Armenia, Belarus, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Lebanon, Mexico, Morocco, Namibia, Panama, Peru, Pilipinas at Uruguay. Ang iba pang mga bansa na dumalo sa kaganapan ay kinabibilangan ng Bangladesh, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mongolia at Thailand. Sa isang press conference noong Webes, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na ang pulong ay makakatulong sa mga MIC na makahanap ng konkretong solusyon upang matugunan ang hindi pagkakapantay-pantay, kahinaan sa klima, pag-akses sa teknolohiya, financing at inobasyon bukod sa iba pa. Ang pagpupulong aniya ay magpapakita na ang mga MIC tulad ng Pilipinas ay mahusay na makaposisyon o panggampanan ng isang mas malaking papel, kapwa pang-ekonomiya at pang-politika sa pangdaigdigang entablado. Nagkakaisa sa aming mga bilang, tinatamasa namin ang malaking impluensya sa paghubog ng mga pandaigdigang talakayan at muling pagtukoy sa paradigma ng pag-unlad sa ika-21 siglo habang nagiging mas maraming ahente. Sa halip na mga tatanggap lamang ng mga bagong henerasyon na pakikipagsosyo, sabi ni Manalo. Tatalakayin sa komprensya na gaganapin sa Makati, Shangri-La ang pagpupundo sa pag-unlad para sa MIC, pagpapabilis ng pagkilos sa klima at birding transition, pagpapalakas ng kooperasyon ng Timog at pakikipagsosyo sa pag-unlad. Target din ito na tugunan ang mga lipas na modelo at sukatan sa tulong na sa pag-unlad na pagpupundo at lumikha ng tumpak na mga formula na isinasaalang-alang ang tunay na sitwasyon ng isang bansa. Ang komprehensya ay magtatapos sa pag-ampon ng Manila Declaration on Middle Income Countries with the proposed elements for a strategic plan of action for MICs
2025 to 2030. Ayon pa rin sa UN Philippines President Coordinator Arnaud Peral, ang High-Level Conference of Middle-Income Countries ay isang strong testament ng pangako ng Maynila sa multilateralismo at global cooperation for development. Narito rin kami upang matutong makinig mula sa mga pinakamahusay na kasanayan at tagumpay ng Pilipinas. Talagang umaasa kami na ang declaration ay magbibigay ng mga konkretong rekomendasyon para sa pagsulong ng sustainabling pag-unlad sa mga mic, ngunit maging sa mga umuunlad at mababang kita niya. Ayon pa rin kay National Economic and Development Authority or NEDA Secretary Arsenio Balisacan, inaasahang magtatapos ang Pilipinas sa upper middle income country status sa taong 2026. Habang lumalaki ang ating ekonomiya at lumalaki naman ang gitnang uri, dapat nating pag-isipang muli kung paano tayo magtuturo, mamuhunan, bumuo at makipagtulungan upang matiyak na ang paglago ay parehong inclusive at napapanatiling kung hindi mapanganib tayong nanganganib tayong mahulog sa tinatawag na middle income trap, sabi niya. Upang maiwasan ito, sinabi ni Balisican na ang Pilipinas at iba pang mga bansang may katamtamang kita ay dapat magpatibay ng mga estratehiya sa pagsulong upang mapabilis ang pagbabagong anyo ng istruktura, pag-iba-ibahin ang mga ekonomiya at yakapin naman ang pag-upgrade ng teknolohiya. Mahigit 200 ang delegado ang dadalo sa pagtitipon, kabilang na ang mga ministrong panlabas, vice-ministro at iba pang matataas na kinatawan mula sa mga miyembro ng LMG-MIC, mga piling pamahalaan mula sa rehiyon ng Asia Pasipiko, mga international na organisasyon, mga international institusyong pinansyal, mga kasusyo sa pag-unlad, mga organisasyon na lipunang sibil at pribadong sektor. Alas 11:02 ng umaga. Samantala, Comelec napansin sa pagtaas ng alert level sa bayan ng Cagayan matapos ang pagpatay kay Mayor. Round 1. Ready, go! Pinag-aralan ng komisyon ng eleksyon ang posible na itaas ang security alert level sa Rizal, Cagayan kasunod ng pagpatay kay Mayor Joel Roma. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, kasulukuyan nilang pinag-aaralan kung ilalagay si Rizal sa red category o sa ilalim ng kontrol ng Comelec. Sa puntong ito, pinag-iisipan namin na ilagay ito sa ilalim ng kontrol ng Comelec o kahit sa ilalim lamang ng red category, sabi ni Garcia sa isang panayam noong Huwebes. Isinasalang-alang namin kung ito ang maaaring simula lamang na mas malawak ang karanasan o karahasan sa lugar, dagdag niya, na tumutukoy sa pagpatay kay Roma na binaril sa isang kampanya noong Miyerkules ng gabi. Sinabi pa rin ni Garcia na ang kanilang desisyon ay nakasalalay sa ulat na isinumiti sa kanila ng Philippine National Police hinggil sa insidente. Ito ay magpapaalam sa amin kung aling kaukulang aksyon ng Comelec ang kakailanganin, aniya. Ang mga lugar na nasa ilalim ng kategorya pula at yaong mga nag-uulat ng mga insidente na may kaugnayan sa halalan na nakaraang 2 halalan at may malubhang banta na dulot ng mga komunistang teroristang grupo o iba pang mga grupo ng banta. Samantala, sa ilalim naman ng Comelec Resolution number 10757, ang isang lugar ay nilalagay sa ilalim ng kontrol ng Comelec kapag ang sitwasyon ng kapayapaan at kayusan doon ay maaaring makaapekto sa pagsasagawa ng halalan na. Para maideklara ang mga lugar na nasa ilalim ng kontrol ng Comelec, dapat itong magkaroon ng kasaysayan o kasalukuyang matinding tunggalian sa pagitan ng mga pag-aaway, mga lugar na dati nang idineklara sa ilalim ng kontrol ng Comelec o insidente ng karahasan na may motibasyon sa politika ng kinasasangkutan ng mga aspirant, kandidato at o kanilang mga taga-suporta. Sa parehong panayam, sinabi ni Garcia na nakatanggap sila ng impormasyon na may mga
pagsisikap na makialam sa nalalapit na halalan mula sa isang malaking bansa. Mula sa komunidad ng intelihensya, kabilang na ang mga ahensya ng intelihensya ng gobyerno. Sinubaybayan nila ang posibleng interbensyon ng dayuhan sa darating na halalalan, sabi niya. Sinabi ng pinuno ng full body na ang umano'y paghihimasok ay sa pamagitan ng bots o mga application, program ng software na idinisenyo upang i-automate ang mga gawain sa internet at mga troll farm sa social media. Sa mga tao, huwag tayong maniwala sa lahat ng nakikita natin sa social media. Dapat tayong umasa sa katotohanan, maniniwala lamang sa katotohanan, sabi ni Garcia. Sinabi ng National Security Council na may mga indikasyon na nakikialam ang China sa Mayo 12 midterm election sa Pilipinas. Alas 11:05 ng umaga. Samantala, bagong batas na nagbibigay ng libreng legal aid sa mga MOP o MUP nilagdaan ni Romualdez. Round 1. Ready, go! Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang Republic Act No. 12-177 on Free Legal Assistance for Military and Uniform Personnel Act na nagpapakita na ang kanyang administrasyon ay hindi pababayaan ng mga tagapagtanggol nito ayon kay Speaker Martin Romualdez. Hindi lang po ito tungkol sa legal defense, ito ay tungkol sa pagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga ordinaryong sundalo at pulis sa lupa, sabi ni Romualdez sa isang pahayag. Sinabi nito na sa kanilang gawin lamang ang iyong trabaho, maglingkod ng may karangalan at tatayo kami sa iyo sa lahat ng paraan. Ang Republic Act 12177 ay naguutos sa gobyerno na pasanin ang mga legal na bayarin at magbigay ng komprehensibong libreng legal na serbisyo sa mga militar at uniformadong tauhan na nahaharap sa mga kasong sibil, kriminal o administratibo hinggil sa legal na pagganap ng kanilang mga opisyal na tungkulin. Ang mga sundalo, pulis, bumbero, jail officer, coast guard at iba pang nagsusuot ng uniform para protektahan ang bansa. This law is for you, Romualdez said. Pinasalamatan ng pinuno ng Kamara si Pangulong Marcos sa paggawa ng panukalang ito bilang prioridad na napansin na ito ay isang patuloy na matatag na pakikipagtulungan sa pagitan ng Malacanang at Kongreso. Ganito natin binubuo ang isang bagong Pilipinas sa pamagitan ng pagkapalakas ng mga naglilingkod at pagtiyak na ang pamahalaan ay hindi lamang naroroon sa mga seremonya kundi naroon sa kanilang pang-araw-araw na pakikibaka, sabi ni Romualdez. Sakop ng batas sa mga aktibo at retiradong miyembro, gayon din ang mga honorably separate o discharged personnel ng mga sumusunod na armed forces of the Philippines: Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at Hydrography Branch ng National Mapping and Resource Information Authority. Ginagarantiyahan nito ang libreng legal na representasyon, legal na payo at tulong sa mga dokumento tulad ng mga pakikiusap at musyon. Sinasaklaw din ito ang mga bayarin sa pag-file ng korte at mga kaugnay na legal na gastusin. Sinabi pa rin ni Romualdez na ang legal aid na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Kongreso na suportahan ang mga uniformadong serbisyo na may mas mataas na sahod, benepisyo, pabahay, edukasyon para sa mga dependents at patuloy na modernisasyon ng AFP at PNP. Alas 11:09 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News, radyo na dyaryo pa. Samantala, siniyasat ng PTMOMS ang mga banta at karahasan kumpara sa mga mamamahayag bago ang butuhan sa Mayo.
Round 1. Ready, go! Iniimbestigahan na ng Presidential Task Force on Media Security ang mga banta at karahasan laban sa mga mamamayag. Kamakailan kasabay ng pag-igting ng tensyon bago ang Mayo 12 midterm elections. Ang pagsisiyasat ay kasunod ng mga ulat na binantaan umano ni La Paz. Abram Mayor Joseph Bernos ang reporter ng DCRH na si Romeo Beñas Gonzales na sa pamagitan ng Facebook Messenger at isang video call noong Abril 21. Sa isang news release itong Huwebes, sinabi ng PTFOMS na makikipagtulungan sila sa Philippine National Police upang i-verify ang mga aligasyon at suriin ang mga alalahanin sa seguridad. Sa iwalay na insidente, ang tira ni dating Negros Press Club President at Radio Black Timer na si Reynaldo Sison at Talisay City Negros Occidental ay sinaksak ng mga hindi pa nakikilalang salarin noong Abril 20. Wala namang naiulat na nasaktan, ngunit ang pag-atake ay itinuturing na isang malubhang banta sa kalayaan sa pamahayag. Tinitiyak namin sa publiko at sa media ang ginagawa ang lahat upang suportahan sina Ginoong Gonzales at Ginoong Sison at matiyak ang kanilang kaligtasan, sabi ni Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director ng PTFOMS. Binigyan ni Bale si Pangulong Marcos ng isang aklat na kanyang isinulat na pinamagatan Gala Adventures at mga most well-traveled Filipinos at inilabas noong Setyembre 2021. Tampok sa aklat ang mga kwento ni Nabales, Ricasa Yu, Umandap at iba pang makasisiglang manlalakbay na Pilipino na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at pananaw mula sa kanilang mga pandaigdigang paglalakbay. Alas 11:11 ng umaga. Ito ay hatid ng balitang kasaduang tayagang balansi at totoo. National Newspaper. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco dito sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay. Samantala, PBBM ipinagmalaki ang 3 Pilipinong bumisita sa lahat ng miyembro ng UN. Round 1. Ready, go! Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang bihirang tagumpay ng 3 Pinoy World Travelers na bumisita sa lahat ng 173 miyembrong estado ng United Nations. Nakipagpulong si Pangulong Marcos sa 3 Pilipino sa palasyo ng Malacanang sa Maynila upang parangalan ang kanilang kahangahangang tagumpay na nakamit ng wala pang 500 katao sa buong mundo. Ang mga kilalang manlalakbay ay sina Odette Ricasa, ang unang Pilipino na nakumpleto ang paglalakbay, Luisa Yu, ang panganay na edad na 79 at Catch Medina Umandap, ang pinakabata at unang nakamit ang milestone gamit lamang ang pasaporte ng Pilipinas. Sinabi pa rin ni Pangulong Marcos na nais niyang makilala ang 3 Pilipinong manlalakbay sa mundo upang makinabang sa kanilang karanasan dahil sa kanilang dedikasyon sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. So, nakaka-proud naman siguro ako na nag-iwan ka ng isang buong bakas ng mga bagong kaibigan at mga bagong tagahanga na Pilipino sa lahat ng dako ng mundo. Sabi niya tulad ng sinipin ng Presidential Communication Office sa isang news release. Sinabi pa rin ni Pangulong Marcos na ang mga Pilipino ay sikat sa buong mundo dahil sa kanilang likas na mabubuting pakikitungo at empatiya. Most importantly, kahit saan tayo pumunta, gusto tayong lumika kami ng magagandang komunidad. Nagtutulungan talaga, sabi ng Pangulo sa 3. Kasama ng mga manlalakbay si Donalito Bales, ang tagapagtatag ng Global Community ng Filipino World Travelers sa kanilang courtesy call sa Palacios ng Malacanang. Binigyan ni Bales si Pangulong Marcos ng isang aklat na kanyang isinulat
sa pinamagatang Gala Adventures of the Most Well-Traveled Filipinos at inilabas noong Setyembre 2021. Tampok sa aklat ang mga kwento ni Nabalis, Ricasa, Yuyo, Umandap at iba pang nakasisiglang manlalakbay na Pilipino na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan at pananaw mula sa kanilang mga pandaigdigang paglalakbay. 14 na minuto makalipas ang 11 ng umaga. Ito pa rin ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko sa ating ikalawang bahagi sa ating palatuntunan ng gabay at patnubay dito sa KBS RMM News. Radyo na, dyaryo pa! Samantala, PH Olympic Medalist Festival tampok sa PHL Post Stamps Event. Round 1. Ready, go! Inilunsad ng Philippine Postal Corporation ng National Philatelic Exhibition 2025 bilang pagdiriwang ng kanilang buwang corporate anniversary. Ang NAPEX ay isang 3 araw na aktibidad na nagsimula noong Miyerkules sa Lucky Chinatown Mall Level 1 Atrium sa Binondo, Manila. Ipinakita nito ang mga koleksyon ng silyo mula sa 17 kolektor na ipinagdiriwang ang kapangyarihan ng Pilatli, isang simbolo ng damdamin na nagbibigay buhay sa kasaysayan na nag-uugnay sa mga kultura at nagsasabi na mga kwento ng oras sa pamamagitan ng mga silyo ng Koreo. Inihandog din ito ang isang commemorative set ng mga silyo na nagpaparangal sa mga Pilipinong nagwagi ng medalya sa 2024 Paris Olympics kabilang sina Carlos Edreliulo, Nesty Alcaide, Peticio at Ira Villegas. Ang bawat silyo ay nagbibigay pugay sa mga matagumpay na sandali ng ginto at tansong medalya sa gymnastics at boxing at nagbibigay pugay sa lakas, disiplina at pagtitiyaga ng tumutukoy sa atletang Pilipino, sabi ni PHLP Postmaster General Luis Carlos upang ipagdiwang ang pamana ng kultura ng bansa. Naglabas ang PHL Post ng isang espesyal na hanay ng mga silyo at souvenir set na nagtatampok ng Philippine Festival kabilang ang Kadayawan Festival, Pangbenga Festival, Singkaban Festival at Sinulog Festival. Bukod sa pagbibigay din sa pagdiriwang ng buhay, pananampalataya at tradisyonal ng mga Pilipino, binigyang diin ng mga silyo ang pagmamalaki ng rehiyon at pagkakaisa ng komunidad na dala ng gayong mga pagdiriwang. Ipinagdiriwang ng PHL Post ang ika-33 taon nito bilang government-owned and controlled corporation. Ngayong buwan ng pag-asa ng Republic Act 7354 o ang Philippine Post Service Act of 1992 na nagbibigay daan sa korporasyon ng Nooy Postal Service Office. Pakikipagtulungan ng PH Post sa Philippine Philatelic Federation Incorporated para organisahin ang NAPEX na nagtipon ng mga stamp club mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan ang mga kabuang balita mula sa ating bulwagan ng balitaan, Studio 2. At syempre sa lahat po ng ating mga nakapiling dito sa ating technical site, syempre sa ating pong mga masisipag na umaalalay si Ate Del Aldea Santos at Ate Rosemary Paderon Lauson ay patuloy po nating nakakasama dito sa ating pagsasayang papawid Lunes hanggang Biyernes, ganap na ika-8 hanggang ika-10 ng umaga, official time. Kung kaya't sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito sa KBS RMM News,
Radyo na Dyaryo Pa. At syempre, nais po nating batiin ang buong pwersa ng Rizal Provincial Police Press Corps. Ito po ay sa pangunguna ng ating butihing presidente na si si Sergeant Major Donato Bellones. Ang presidente ng Rizal Provincial Police Press Corps at lahat po ng mga opisyalis, incorporator at mga BODs. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Naway patuloy po nating makamtan ang basbas ng kataas-taasan. Siyempre sa pagiging pagiging masisipag at malalalahanin, at siyempre sa lahat po ng ating mga nakapiling nakasado patroller dito sa ating pagtatanghal ngayong araw ng Biyernes, si Hagupit, si Kuyang Erman Patulot, at siyempre mulit-muli, happy weekend po sa inyong lahat, at siyempre sa lahat po ng ating mga kababayan na patuloy na nanonood at nakikinig dito sa ating FB page ng Balitang Kasado, dito sa ating palatuntunan ng Gabay at Patnubay. Patuloy lamang po kayong patuloy lamang po ninyong i-share, i-follow, at mag-like, at mag-comments araw-araw dito sa ating palatuntunan. At syempre sa mga sumubaybay po natin na mga kababayan syempre naririyan po ang buong person ng KPP, si Ate Jean Serna, si Kuyang Francimar Butlay, yan. Si Kuyang Makoy Giniling, ayan. Si Kuyang Roma Canino Ditablan, at si Kuyang Mek Acebeda. At maraming iba pa po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paggabay at pagsubaybay sa umigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating himpilan ng mga responsabling mga mamamahayag. Dito sa KBS RMM News, Radyo na Dyaryo Pa. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos, ako naman po ang inyong abang lingkod, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan. Sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuko. Nagpupugay at nagpapasalamat sa patuloy po ninyong paggabay at pagsubaybay. Mulit-muli tayo ay magkita-kita sa araw ng Lunes sa mahalagang mga balita at impormasyon. At syempre, kapag araw naman po ng Linggo, ganap na 8 ng gabi hanggang 9 ng gabi, ang palatuntunan naman ng gabay at panalangin. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos! Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.
Abang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Abang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay.